Ayun, nakita nyo yun, boss. Nakita nyo yan, kinagat si kuya. Isang magandang araw, mga boss amo. Salamat sa nagpadala ng video na to. Nagtatanong siya kung tama ba yung ginawa ng tao dun sa aso at ano daw ang magiging reaction ko dito sa video na to. At dahil kahit papano meron tayong idea sa pagbabasa ng body languages ng mga aso, ay susubukan natin magbigay ng magandang reaction video. Hihimay-himayin natin lahat ng mga clips na to para maintindihan nyo at maispatan ninyo yung mga aso na triggering, yung mga aso na gustong kumagat. Okay? At kung paano ang gagawin ninyo. Okay, sige, simulan natin. Una sa lahat, mga boss amo, 100% ang aso na to ay isang dominant and confident dog. Obviously, hindi ito aso nitong tao na to. Malamang ito ay Aspin. Kung sa bansa natin to, Aspin to, pero kung sa ibang bansa, ito ay stray dog. Bago natin puntahan yung kagatan na yan, dahil ano na lang yan resulta na lang yan ng pinaggagawa ng tao dun sa aso, kaya siya kinagat. So, tingnan muna natin to. Bakit ko sinabing dominant dog itong aso na to? Well, kung siya ay isang stray dog, wala namang stray dog ang lalapit sa isang stranger na tao. Okay? So, malamang itong tao na to ay napunta dun sa teritoryo ng aso na to at since dominant dog nga siya, ay bigla siyang lumapit dito sa tao na to. Kung halimbawa naman itong aso na to ay pagmamay-ari nitong tao na to, ibig sabihin, hindi niya kilala yung aso niya. Ibig sabihin, hindi siya hands-on sa aso niya, kaya siya kinagat. Well, kung napapanood niya to at naiintindihan niya yung language natin, makakatulong pa rin itong reaction video ko na to. O siya, sige, hihimayin natin ang video na to. Etong clip na to ang una nating pag-uusapan. Okay mga boss, ito yung unang pagkikita ng tao at ng aso. At makikita nyo dito na parang kinakausap nung tao yung aso. At ito namang aso ay yung kanyang buntot ay nagwawagayway and naka-eye contact siya dun sa tao. At ganun din yung tao dun sa aso. Ito yung normal na reaction ng mga tao kapag nakakita ng aso. Yung kakausapin, kamusta ka na? Ang cute-cute mo naman. Ganyan ang gagawin yan. With matching eye contact, talagang akala mo ay matagal na magkakilala yung tao at yung aso. Okay, kung kayo ay nanonood ng vlogs ko at kayo ay naasar tuwing sinasabi ko na huwag titingnan sa mata. Yung mga ganyan, yung mga nasasalubong namin, sinasabi ko lagi, huwag titingnan sa mata, huwag kakausapin, at huwag hahawakan. Ito yung perfect example nun, mga boss. So, yan yung unang analysis natin. Pero mga boss, may mas malalim pa na analysis dito. Tingnan nyo yung movement ng tao at yung movement ng aso. Yung tao nag-backward nung nakita yung aso, while yung aso naman ay nag-move forward. Kapag ang kausap mo, boss amo, ay aso, it's all about space and dominance. Okay? Himayin natin yan. Since nag-backward yung tao at nag-forward yung aso, na-claim yung space ng tao. Therefore, etong aso, nag-exert siya ng dominance towards the tao. Baliktad, di ba? Dapat tao ang nag-exert ng dominance toward the dogs. Dapat tayo ang nag-move forward or stand still kung nasan ka. Hindi tayo ang magba-backward. Dahil the moment na ginawa mo yon, you are already under the spell of the dog. At mga boss, pagmasdan nyo yung movement ng tainga ng aso nung kiniklaim niya yung space. So pag step niya, nag-move forward yung kanyang tenga. Okay? Yun ay sign ng ng alert, being alert and being dominant. Then yung pag-move backward ng tainga niya, decoy lang yun, hindi totoo yun. Since siya nga ay dominant, then siya ay manipulative din. So ang ginagawa niya, pinaglalaruan niya yung tao. So mag-exert siya ng dominance, and then kunwari magiging submissive siya, and then mag-exert ulit siya ng dominance. Ganun ang ginagawa niya dun sa tao. Okay mga boss, after makaklaim ng space ng aso dun sa tao, ang ginawa naman ng tao ay hinawakan niya yung aso. Binigyan niya ng affection. Sabi siguro niya, good dog, ang bait-bait mo naman, ang gwapo-gwapo mo. Siguro ang pagkaalam ng tao dahil itong aso na to ay likas na manipulative dahil nga dominant dog to at nakita niya yung buntot ay winawagayway pa, talagang binigyan pa niya ng affection. Ayan, tuloy-tuloy, good dog. Oh, yan, himas. Kasi nga,
ang pinapakitang signal ng aso ay happy siya sa ginagawa ng tao. Pero sige mga boss, himayin natin tong video na to. So habang hinihimas ng tao yung aso, nakita nyo yung aso, nag-move forward na naman. Nag-claim na naman siya ng space ng tao. Ayan, makita nyo yan. Oh. Yun, umatras yung tao, nag-move forward yung aso. Ito na yung pangalawang pagkakataon na nag-claim ng space yung aso sa tao. Sabi siguro nung aso nung unang pag-claim niya, sige nga, try ko kung submissive tong tao na to. O, sige, naka-claim siya. Sige nga, try ko nga ulit. O, nag-claim ulit siya ng space. So, mas naging confident yung aso na kayang-kaya niya yung tao. O, sige, ito pa, O, makikita nyo to. Tumigil sa pagpet yung tao, pero yung aso nag-move forward. And then tong tao, wala naman siyang magawa dahil baka iniisip niya, pwede nga siyang atakihin itong aso na to, meron na siyang idea. So, ang ginawa ng tao, pinet niya ulit. O, ganun, paulit-ulit yan. Tuwing ihinto yung tao sa pagpet, mag-move forward yung aso at gusto pa niya magpapet. Okay, isa pa sa na-notice ko dito sa aso na to ay habang pinepet siya ng tao, ay tingnan nyo yung kanyang nguso. Okay? Yung nguso niya ay hindi yan naka-open. Naka-close lang yan. Ibig sabihin, hindi siya nagpapanting, hindi siya humihingal. So, ang aso, kapag ang kanilang nguso ay naka-close, ibig sabihin yan ay nasa alert position yan. Ibig sabihin yan ay ready to pound, ready to bite. Okay? O, ito pa. Tingnan nyo yung nguso ng aso pag bumuka. Tingnan nyo, bubuka lang ng konti, ilalabas niya yung dila niya, tapos isasara niya ulit. Gagawin niya yon habang naka-eye contact siya dun sa tao at ilalabas niya yung dila niya, tapos isasara niya yung bunganga niya. Ganon siya ka-interested dun sa tao. And then last point, mga boss amo, ay pagmasdan nyo naman yung katawan ng aso. Okay? Kung ang aso pinipet mo, di ba napapansin niyo yan sa mga aso nyo? Pag pinipet nyo ang aso nyo, malambot ang katawan, nagwiwiggle yung buong katawan yan. Kasama yung buntot and then yung kanilang nguso ay nakalabas, tapos ang dila nila ay laylay, tapos dinidilaan kayo. Ganun ang ginagawa ng aso nyo. Ngunit itong aso na to, hindi ganun. Yung kanyang buntot ay nagwawagayway, pero yan ay wagayway ng isang aso na ready to bite. And then yung kanyang katawan ay matigas. Di ba? Kita nyo yan? At sa part ng video na to ay siguro nagsawa na yung tao sa pagpet doon sa aso at nung huminto siya ay syempre ito makikita nyo dito dinuro niyang ganyan. Oh, tama na, sabi niya. Ayun. Yan ang ultimate form of dominance, mga boss. Akalain mo isang stranger dog ay dadambahan ka. Ang equivalent niyan sa dog world, mga boss, yung dalawang aso na nag-aaway o yung bago mag-away, ang gagawin nung aso na yun, papatungan niya yung isang aso. At ang pagpatong ng isang aso sa isang aso ay form of dominance. Okay? Makikita nyo dito sa video na naiilang na yung tao sa pinagagawa ng aso. Pero after niyang dambahan siya, ang ginawa niya, binigyan pa rin niya ng affection. Okay, good dog pa rin. Good dog. Ganun ang ginawa niya. At ang panghuli, mga boss amo, since na-feel na nung aso na yung tao ay natakot na sa kanya, ibig sabihin, nandun na sa submission stage yung tao, ay dun na niya ginawa yung balak niya. Kinagat niya ngayon yung tao. Kawawa naman yung tao. Baka itong aso na to, wala pang turok ng anti-rabies. So, pagkakagat, takbo agad di ba? Paano nga ba may iwasan yung mga ganitong senaryo, mga boss amo? Ang sagot ko dyan, at yun ay talagang asar na asar kayo sa akin, yung mga bashers ko, ay huwag titingnan sa mata, huwag hahawakan, at huwag kakausapin. Yan lang naman Eto, hindi worth it, mga boss. Kung ito ay isang stray dog, at dahil nakyutan ka, at tiningnan mo sa mata, kinausap mo at hinawakan mo, at hindi ka naman marunong magbasa ng body language, at ikaw ay kinagat, isang kagat takbo yung aso, talo ka. Sabi ko nga, kung stray nga itong aso na to, talo ka pa din dahil wala kang hahabulin na amo.
At sa Pilipinas, kapag ang stray dog o ang aspin na nakakagat, walang owner ang aamin na sa kanya yung aso. So talagang talo ka talaga. At ang pinakamalupit, boss amo, kung yung nakakagat sa'yo na aso ay may rabies, goodbye earth. At shoutout na rin sa mga boss amo ko na ayaw magtali at magkulong ng mga aso nila. Huwag nyo nang hintayin na makaperwisyo pa ang mga aso nyo. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.